Pinag-iingat ng Bureau of Customs ang publiko, partikular na ang mga naghahanap ng makakaparehang dayuhan sa pamagitan ng internet. Ilang insidente ng love scam ang kanilang natanggap kung saan nagagamit pa ang pangalan ng ahensya. Alamin ang modus operandi sa report ni Gerald Tagbo. Binalaan ng Bureau of Customs ang publiko laban sa tinatawag na love scam kung saan dinadawit pa ang pangalan ng ahensya. Sa pahayag ni Customs Commissioner John Sibilla, may mga natanggap silang ulat mula sa mga nabiktima hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga probinsya hinggil sa nasabing modus. Subalit ilan sa mga biktima anya ang nag-aalangan na sabihin ang kabuuang impormasyon dahil sa sensitibo ang sitwasyon. Karaniwang biktima ng love scam ang mga single na naghahanap online na mapapangasawang dayuhan. Modus ng isang love scammer na magpakilala bilang foreigner mula sa Australia, United Kingdom at United States gamit ang mga social networking site. Kapag nakuha na ang loob ng biktima, magpapadala ng mensahe online ang scammer na nakasaad na nagpadala ito ng mga mamahaling regalo gaya ng designer bag, alahas at electronic gadgets sa pamamagitan ng international door-to-door parcel na may kumpletong tracking number at invoice. Makalipas ng ilang araw, makakatanggap ang biktima ng tawag, text o email mula sa umano'y empleyado ng customs dahil sa naharang ang sinasabing padalang regalo. Kinakailangang magbayad ang biktima ng paid duties at iba pang buwis na kailangang i-deposito sa bank account o sa pamamagitan ng money service. Ito'y para makuha ang nasabing padalang regalo. Ngunit ang inaasahang regalo na padala mula sa scammer, hindi kailanman na makakarating. Nilinaw ng customs na hindi sila tumatawag o nagte-text kanino man kapag may mga ipinapadalang regalo, parcel o kahit balikbayan boxes. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa forwarder o courier na may hawak ng padala at ang mga ito ang bahala magsabi sa mga may-ari ng padadalhan. Hindi rin sila tumatanggap ng bayad sa bangko o money transfer service. Maaari naman magsumbong ang iba pang nabiktima sa kanilang landline at maging sa email at Twitter account ng tanggapan. Gerald Tagbo, Eagle News.